Nakatayo si Katarina sa harap ng salamin. Sinisipat ang sarili. Excited niyang inaayos ang wedding dress na suot niya. Nasa labas na si Doña Clarita, ang kanyang stepmother, at si Don Rafael na sarili niyang tatay. "Are you happy?" Ngumisi siya bago tumango sa kapatid niya. Ngayon na ang araw ng kasal niya sa fiancé na si Edward. Ang araw na magiging Mrs. Katarina Sanchez na siya. Ang araw na kanyang pinapangarap. Ngumiti pabalik ang stepsister niyang si Diksha. Umangkla ito sa braso niya bago siya tiningnan. "Masaya ako para sa'yo, Katarina. Alam kong ito talaga ang kapalaran mo." Napabalikwa si Katarina ng bangon. Habol ang hiningang inilibot niya ang paningin sa paligid. Wala siyang maalala. Ang huli niyang naalala ay ang pagsakay niya sa kotseng magdadala sa kanya sa kasal. Anong nangyayari? Tanong niya sa sarili. Hindi rin niya nakilala ang lugar. Ang single bed na kinahihigaan niya. Ang isang lampara at ang isang side table na marupok na. Obviously, hindi iyon ang kanyang kwarto. Hindi rin ito ang kwarto ng fiancé niya. So bakit siya nandito? Sinubukan niyang tumayo, ngunit bigla na lang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya doon at napamura. Bakit bigla siyang nagkaroon ng cast? Naaksidente ba siya kaya wala siyang maalala? Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae. Napatigil ito nang makita siya at ngumiti. "Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo?" Nanatili siyang nakatingin sa matanda. Iniisip kung kilala ba niya ito o hindi. "Masakit ba ang katawan mo? Gusto mo bang tumawag ako ng manggagamot?" Doon na siya napakurap-kurap bago siya umiling. Bumuntong hininga siya at nagtanong, "Nasaan ako?" "Nandito ka sa bahay ko. Ang asawa ko ang nagligtas sa'yo." Napatitig siya sa matanda. "Nagligtas? Nagligtas po saan?" Ngumiti ang matanda at lumapit sa kanya. "Wala ka bang maalala na aksidente ka't iniligtas ka ng asawa ko?" Napaawang ang kanyang labi. Doon niya napagtanto kung bakit may cast siya sa ulo at kung bakit hindi familiar ang lugar sa kanya. Naaksidente siya. Naaksidente siya? Kung ganoon, hindi natuloy ang kasal niya. Mabilis na tumayo si Katarina bago lumakad papalabas ng bahay. Ngunit pinigilan siya ng babae. "Saan ka pupunta?" Tiningnan niya ito sa mga mata. "Nasaan ako? Anong lugar to?" Hindi agad nakasagot ng babae. Bumuntong hininga ito bago nagsalita. "Batanes. Nasa Batanes ka." "Ano? Paano ko napunta sa Batanes?" Noong hapon ay dumating na ang asawang lalaki at laking gulat ni Katarina nang ito'y makita. Ito ang driver ng bridal car na sinasakyan niya. Nang tanungin niya ang lalaki, hindi ito sumagot. Bumuntong hininga lang ito. "Bakit sa Batanes mo ko dinala? You can just contact my family. Hindi yung ganyan. Hindi natuloy ang kasal ko." Muli ay hindi sumagot ang lalaki. May iniabot lang ito sa kanya na naging dahilan ng pagkunot ng noo niya. It's a plane ticket papunta ng Maynila at pabalik ng Batanes. Nang mahawakan niya ito, doon lang nagsalita ang lalaki. "Mas mabuting ikaw na lang ang umalam ng lahat." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Katarina. Agad siyang bumalik sa kanilang bahay. Bit-bit ang takot at pag-asa na sana na sa maayos pang lagay ang pamilya at si Edward. Ngunit nang makarating siya sa mansyon nila, iba ang bumungad sa kanya. Isang mas masakit pang katotohanan. May kasalan sa kanilang bakuran. It was a garden wedding. Bagay na siyang ipinagtaka niya. Sino ang ikinakasal? At bakit ngayon lang niya nalaman na may ikakasal pala pagkatapos niya? Hindi ba suko bang mangyayari? Pasimple siyang naglakad papalabas. Puti ang mga bulaklak. Malamyos ang musika. Maraming mga tao ang masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan. At sa gitna ng selebrasyon, nakita niya ang kanyang stepsister. Nakasuot ng wedding gown. Nakangiti habang hawak ang kamay ng lalaking minahal niya, ang kanyang nobyo, ang kanyang dapat pakasalan. Tila huminto ang mundo ni Katarina. Hindi siya agad nakagalaw. Nanginginig ang mga kalamnan niya habang nakatingin kay Diksha na hawak-hawak ang kamay ni Edward.
Walang nagluluksa, walang naghahanap sa kanya. Lahat ay nagdiriwang. Napalunok siya. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Anong nangyayari? Bakit ikinakasal si Diksha at Edward? Bakit wala man lang nakapansin ng pagkamatay niya? Bahagyang napalingon si Edward sa gawin niya. Agad siyang umiwas ng tingin bago nagdesisyon na maglakad palayo. Bawat hakbang parang pinupunit ang kanyang puso. Bawat hakbang ay tila napakabigat para sa kanya. Tila pasan niya ang mundo nung mga oras na iyon. Bumalik siya sa Batanes na puno ng tanong sa isip. Basa pa ng mga luha ang mata niya nang kumatok siya sa bahay ng mag-asawa. Pinagbuksan siya ng mga ito at nang makilala, agad siyang pinapasok. Pinaupo siya ng dalawa at binigyan siya ng tubig. Mga ilang minuto ang lumipas bago siya nagtanong sa mga ito kung ano ba talaga ang nangyari. Nagtinginan muna ang mag-asawa. Tila ba ayaw ng mga itong sabihin ng totoo. Pero nang makiusap siya at magmakaawa, wala nang nagawa pa ang dalawa. May inilapag na tablet sa harap niya ang babae. Doon niya makikita ang headline ng isang balita. Billionaire heir Catarina Nicole Zamora died in a car accident. Now her family will inherit her $1 billion fortune. Tinitigan niya iyon. Unti-unti niyang naintindihan lahat. Hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Sinadya ito. Plano ito ng sariling pamilya. Para mawala siya sa eksena. Para mapangasawa ng kanyang kapatid ang kanyang nobyo. Para makamit nila ang mana ni Catarina na siyang pamana ng namayapa niyang ina 8 years ago. 1 month ago, kinausap ako ni Miss Diksha. Gusto niyang patayin kita gamit ang car accident sa araw mismo ng kasal mo. Binayaran ako nito ng malaking halaga. Nung una, aaminin kong pumayag ako sa gusto nito. Pero hindi kaya ng konsensya ko ang pumatay. Kaya naman pineki ko na lang yun at dinala ka rito. Pagpapaliwanag ng lalaki. Simula rin nang alokin niya ako ng trabaho. Sinimulan ko ng mag-imbestiga sa pamilya mo. Nalaman ko na matagal nang may relasyon ng dalawa. At pareho nilang plano na kunin ang pera mo para mapanatili ang kumpanya ni Edward na alam mo naman na nasa bingit ng bankruptcy ngayon. Malamang matagal na nilang pinaplano iyon, ma'am. Gusto sana naming ipaalam sa iyo ang kaso. Baka mas malala pa ang gawin nila kung hindi matutuloy ang pagkamatay mo. Worse, baka siguraduhin nilang wala ka na talaga sa mundong ibabaw. Hindi siya nakasagot. Hindi kayang iproseso ng utak niya ang mga nangyayari. Ang kapatid niyang napaka-supportive. At ang lalaking pinangakuan siya ng walang labis at walang kulang na pagmamahal ay ang mga tao palang gusto siyang mawala sa mundong ibabaw. At ang daddy niya, na mahal sila noon ng mami niya. Ngunit nawala iyon simula nang mapangasawa nito ang kanyang stepmother. At ngayon, napatunayan niyang wala na rin itong pakialam sa kanya, na mas priority nito ang stepmother at stepsister. Although alam naman niyang wala talaga itong pakialam sa kanya. Dahil simula nang mamatay ang mami niya dahil sa cancer, naging tila multo na lang siya para rito. Ngunit hindi niya alam na ganito pala ito kawalang pakialam sa kanya. Hindi na malaya ni Catarina na umiiyak na pala siya. Tumutulo na ang mga luhang kanyang pinipigilan. Hanggang sa hindi niya na mapigilan, napahagulugol na siya. Agad naman na tumayo ang mag-asawa at niyakap siya ng mga ito. Kitang-kitang pag-aalala ng dalawa sa mga mata nila. Halata sa mga ito ang pag-aalala sa kanya. Kung gusto mo, dumito ka muna sa bahay para na rin makapagpahinga ka. Pumayag naman siya at nagpaalam na magpapahinga na muna. Sigurado ka na ba na pakakasalan mo ang kapatid ko? Napatingin si Catarina kay Gerald, ang nakababatang kapatid ni Edward. Hindi sila close, ngunit malaki ang paggalang niya sa lalaki. Kaya naman, hindi niya maintindihan kung bakit tila hindi ito masaya na ikakasal sila ng kapatid nito. Oo naman, bakit naman hindi ako magiging sigurado? Tumingin lang sa kanya ang lalaki pagkatapos ay lumayo na. Napabangon si Catarina, habol na naman niya ang sariling hininga. 1 linggo na ang nakalipas, ngunit paulit-ulit ang kanyang panaginip. Mga memorya niya kasama ang pamilya at kung paanong pinigilan siya ni Gerald na asawahin si Edward. Alam na ba ng mga ito ang tunay na kulay ng lalaki, kaya pinilit siyang pinapalayo?
Gusto ng mga ito na hindi matuloy ang kasal? O sa nag-overthink lang siya, trauma lang ang nangyayari? Tumayo siya para sana kumuha ng tubig na maiinom. Nang tumunog ang tablet na binigay sa kanya ng mag-asawa, isa iyong notification. Billionaire heir Katarina Zamora family now inherit her $1 billion inheritance. Napapikit siya ng mariin, hindi niya namalaya na tumutulo na pala ang luha niya. Ayaw niyang maniwala sa sabi-sabi ng iba, pero ngayon alam niya na ang totoo. Totoong plinano ng dalawang pagkamatay niya. At kung inaakala ng dalawa na magiging masaya ang buhay nila, nagkakamali ang mga ito. Hindi na siya makakapayag na tapak-tapakan lang basta. Sisiguraduhin niya na magbabayad ang mga ito sa ginawa sa kanya. Lahat sila. Kinabukasan, palihim siyang pumunta sa bangko para kunin ang perang matagal niyang itinabi ng sikreto sa lugar kung saan walang nakakaalam. Pagkatapos ay sinimulan niya na ang plano. Sigurado ka ba rito? Tanong ng kaibigan niyang doktor. Napatigil siya ng ilang sandali, ngunit agad ding tumango. Oo. Nagpaayos siya ng itsura. Pinatangos niya ang kanyang ilong, pinalaki ang kanyang labi, at maging ang balakang niya, pinaayos niya rin. Nagparitoke upang burahin ang lahat ng bakas ng dating pagkatao. Wala nang dating mahina at simpleng babae. Sa salamin, hindi niya na halos makilala ang sarili. Mas matapang na siya ngayon, mas maganda, mas makapangyarihan. Iginugol niya ang pagpapagaling sa Batanes. Doon ibinuhos niya ang buong oras at lakas sa pagpapatayo ng sariling negosyo. Gamit ang perang nakatago, nagsimula siya ng sariling kumpanya. Nagsimula siya sa ilalim, walang pangalan at walang koneksyon. Ngunit sa talino at determinasyon niya, unti-unti siyang umangat. Dahil may background at talaga namang magaling siya, ay sa loob lamang ng 5 buwan ay isa na ang company niya sa namamayagpag bilang isa sa mga startup company that can compete in globe and international market. At simula nga nang maging sikat ang company niya, lumipat na siya sa Maynila, kilala bilang Kat Chavez. Gamit ang apelyido ng mag-asawang tumulong sa kanya, ay pinilit niyang gumawa ng paraan para makalapit sa pamilyang dati ay parte siya. Hindi naging madali ang paglapit niya sa mga ito. Bilang isa sa mga top group ng bansa, mahirap nga naman para sa isang startup na katulad niya ang makisalamuha sa mga ito. Kaya naman, nagsikap pa siya ng husto. At ilang buwan lang ang nakalipas, nagulat na lang ang lahat nang mapantayan niya na mismo sa ranking ang company ng pamilya niya. In other word, naabot niya na ang mundo ng mga ito. Ngunit hindi pa siya kontento, hindi pa tapos ang kanyang plano. Ang susunod niyang hakbang, makapasok muli sa pamilya ng minsang tumalikod sa kanya. At para mangyari yon, may isa siyang target, ang kapatid ng ex niya na kasalukuyang vice president ng kumpanya. Alam niyang ito ang magiging susi upang tuluyan siyang makapasok sa loob. Sa pamamagitan ng ilang koneksyon na matyaga niyang binuo, nagawa niyang makalapit sa lalaki. Isang party ang dinaluhan ng lalaki na talaga namang hindi niya pinalampas na puntahan. At syempre, dahil nga matunog ang pangalan niya, hindi na siya nagtaka nang lapitan siya nito mismo. Miss Kat Chavez, nice to meet you. I heard a lot about you. Pinagmasdan niya ang nakangiting si Gerald. Nakalahad ang kamay nito sa kanya. Halatang nag-aantay ng tugon niya. Lihim siyang napangisi. Kung dati ayaw ng lalaki na hawakan siya, ngayon tila isa itong langaw na kusang lumapit sa kanya. Mr. Gerald Sanchez, nice to finally meet you. I hope all the stories you heard are good stories. Tumawa naman ito, napatitig si Kat sa lalaki. Hindi niya nakita itong umiti bilang Katarina. Ngunit ngayong siya na si Kat ay tila isa na itong anghel na nasa harap niya. Nagpilit siya ng ngiti bago muling nakipag-usap. Nang makauwi siya kinagabihan, hindi niya maalis ang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang ng mga oras na yun, umpisa na ng pagbawi niya sa lahat ng ginawa ng mga ito. Madali siyang nakipagkaibigan, palaging nandoon sa mga event, sa mga meeting. Gumagawa siya ng paraan para magkaroon sila ng aksidenteng pagkikita na dalawa. At sa loob lamang ng ilang linggo, napansin niya ang unti-unti na siyang nagiging bahagi ng buhay nito. Napapatingin ito sa kanya ng palihim.
Madalas siya nitong iniimbitahang lumabas. Minsan para sa kape, minsan para sa dinner. Hanggang sa isang gabi, nang sila ay nagiinuman kasama ang ilang kakilala, nahuli niyang matagal siyang tinititigan ng lalaki. At sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang lahat sa kanya. Type siya ng kapatid ng ex niya. Kung normal lang na situation yun, marahil hindi niya magugustuhan ng inaasta nito. Ngunit hindi na siya si Katarina. Siya na sikat at gagamitin niyang pagkagusto ng binata sa kanya para lang maging mas pulido ang kanyang paghihigante. Ngayon, may kapangyarihan na siya. May bagong katauhan. Sisiguraduhin niyang mapapabagsak niya ang lahat ng taong nanakit sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ng mag-asawa, ngunit hindi na mapigil pa sikat. Sa kabila ng mga luhat pagsusumamo ni Aling Letty at Mang Alfredo, nanatiling matatag ang kanyang paninindigan. Hindi siya bumalik mula sa impyernong pinagbagsakan ng kanyang buhay para lang manahimik. Hindi siya nabuhay muli para hayaan lang na mabuhay ng masaya ang mga taong nanakit at gustong pumatay sa kanya. Kat, anak, hindi mo kailangang gawin to. Pakiusap ni Aling Letty. Hawak ang kanyang braso. Nanginginig ang tinig sa takot at awa. Wala naman sigurong kasalanan sa iyo si Gerald. Bakit idadamay mo pa ang lalaki? Hindi mo alam kung anong kapalit ng paghihigante. Masisira ka. Ani Mang Alfredo, halatang takot sa kung anong maaaring kahinatnan ng plano ni Kat. Lalo na't idadamay mo ang walang kasalanan na kapatid. Ninakaw nila ang buhay ko. At ngayon, kukunin ko ang sa kanila. Bulong ni Kat na halos hindi marinig. Anak, hindi naman kasama si Gerald sa mga iyon, hindi ba? Ang sabi mo nga, mabait sa iyo ang lalaki at sinubukan ka pang pigilan na pakasalan ng kapatid niya. Ngunit wala nang makakapigil sa kanya. Kahit pa si Gerald, although hindi nito alam na siya si Katarina, para sa lahat, patay na siya. Wala ni isa sa mga ito ang ipinagluluksa siya. Wala sa mga ito ang nagpumilit na hanapin man lang ang katawan niya. Kaya hindi niya malilimutan kung paano rin ito nanahimik, kung paano ito tumalikod sa gitna ng lahat. Isang charity event ang pareho nilang dinaluhan ni Gerald. Hindi ito makapaniwala na mahilig din siya sa ganitong klaseng aktibidad. Tahimik, makabuluhan at malayo sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Ang hindi nito alam ay talagang sinadya niya iyon upang mas mapalapit siya mismo sa lalaki. Hindi ko akalaing mahilig ka rin sa ganito. Sabi nito, may halong tuwa at pagkabigla ang tinig. Kadalasan, puro pakitang tao lang ang mga sumasama rito pero ikaw, parang totoo sa ginagawa mo. Ngumiti si Kat, hindi bilang si Katarina, kundi bilang babae sa bagong katauhan niya. Mahalaga sa akin ang ganitong mga bagay. Marami kasi tayong hindi nakikita dahil madalas hindi natin sila naririnig. Kapag nasa taas tayo, madalang nating makita ang mga nasa baba. Tumango si Gerald, tila ba naiintindihan nito ang kanyang sinasabi. Buong oras ng event ay sa kanya lang nakasunod ang binata, tila binabantayan siya nito. Kaya naman hindi na siya nagtaka nang ayain siya nitong kumain ng lunch pagkatapos ng event. Ayain na rin kita ng lunch sana. Gusto kong mas makilala ka pa kung ayos lang sa'yo. Alok ni Gerald. Sumama siya hindi para sa saya, kundi para sa plano. Oo naman, bakit hindi? Mas lumawak ang pagkakangiti nito. Salamat, Kat. Dinala siya ng lalaki sa isang 5-star restaurant. Ayaw niya sana roon dahil iyon ang madalas na puntahan nila ni Edward noon. Ngunit hindi na lang siya nagkomento sa pag-aakalang wala namang mangyayaring kakaiba. Habang nasa tahimik na sulok ng kainan, aksidente nilang nakita ang grupo ng taong pinakagusto niyang makita, ang kanyang dating pamilya, ang mga taong nagpanggap na mahal siya, ngunit mas naging mapayapa nang mawala siya. Kasama rin ng mga ito ang dati niyang fiancé, ang nag-iisang lalaking minahal niya, si Edward. Tumigil ang mundo ni Kat, ang dating lalaking pinangakuan siya ng habang buhay, ngayon ay masaya at nakangiti habang hawak ang kamay ng asawa, ang stepsister niya mismo. Pakiramdam niya, sumikip ang kanyang lalamunan. Napatingin siya kay Gerald na abala sa pagkuha ng menu. Hindi pa napapansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang muka.
Kinuyom niya ang kamao sa ilalim ng mesa. Lahat ng sakit, galit at panlulumo muling bumalik, mas matalim at mas malupit. Okay ka lang? Tanong ni Gerald, bahagya itong nag-aalala sa kanya. Mabilis siyang umiti rito. Oo, may naalala lang ako. Ngunit sa loob niya, nag-aalab na siya sa galit. Narito na muli ang taong yun. Ang pamilya na iniwan siyang parang basurang hindi na kailangan. Ang lalaking nangakong hindi siya iiwan. Lahat sila nakaupo lang sa hindi kalayuan. Masaya, walang bakas ng konsensya. Pinilit niyang wag magpakita sa mga ito, ngunit tila ba pinaglalaruan siya ng tadhana. Gerald, OMG! Lumapit sa kanila si Diksha. Nakangiti ito at halatang gulat na gulat. Hindi na siya nagtaka nang sumunod ang buo niyang pamilya. Maging si Edward, lumapit na rin at agad na niyapo si Diksha. You didn't tell us you're here. Puna nito sa kapatid. I was busy. Matipid na sagot ni Gerald. Napatingin naman sa kanya ang mag-asawa. Pinilit ni Kat na wag magpakita ng kahit anong emosyon. Kahit pa ang totoo, gusto niya nang tumayo roon at sampalin ng mga ito. Pinilit niyang pasimpleng kurutin ang sarili para maging kalmado. Kailangan niyang kumalma para sa plano. By the way, this is Kat Chavez. Pagpapakilala ni Gerald sa kanya. As you can see, we're on a date. Napao naman si Diksha bago tumingin sa kanya. Ngumisi ito at inilahad ang kamay. Hi, I'm Diksha Sanchez, Edward Sanchez wife. Sanchez Edward's wife. Yun ang mga titulong dapat ay sa kanya. Ang mga bagay na inagaw sa kanya ni Diksha. Nagpilit si Kat ng ngiti at tinanggap ang pakikipagkamay ng kapatid. Kat Chavez, owner of Chavez Corporation. Tila nagningning ang mga mata ng pamilya niya nang marinig ang pangalan ng kumpanya niya. Hindi nga siya nagkamali. Nakarating na sa mga ito ang balita. I hope you don't mind if I ask you guys to join us instead. Nakangiting tanong ng kanyang stepmother. Tila naman gusto niyang hugutin ng mga ngipin nito. Mom, they're on a date. Saway ni Diksha at pasimpleng hinila ang kamay ng ina. Hindi gustong manatili ni Kat kasama ang mga ito. Pero para sa plano, gagawin niya ang lahat. No, it's okay. If payag din si Gerald, it's fine with me. We can have another date some other time. Ngumiti siya sa mga ito. Amazed na noon si Kat sa sarili. Mukhang pwede na siyang mag-artista sa galing niya sa pag-acting. Yun naman pala, Gerald, join us instead. Nakangising ani ng kanyang stepmother. Tumingin muna sa kanyang lalaki at nang tumango siya, napabuntong hininga na lang ito bago tumayo para lumipat ng upuan. 5 silang magkakasama sa mesa. Tahimik lang siya na nakikiramdam sa mga ito. Napansin niyang kakaiba ang kilos ng kanyang pamilya. Dati-rati, halos hindi siya pinapansin. Tila ba isang aninong basta lang umiikot sa bahay at kakausapin lang kung may kailangan. Ngunit ngayon, iba ang ihip ng hangin. Sinasali na siya sa usapan ng mga ito at may ngiti sa mga labi ng kanyang stepmother. At kahit ang ama niya na paborito ang stepsister niya at dating mailap, panay ang tanong tungkol sa kanyang kumpanya. Paano niya ito sinimulan? Ilan na ang empleyado? Magkano ang kita? Hindi niya mawari kung anong mas nakakainis. Ang biglaang interes nila o ang tila malagkit na pagtingin nila sa kanyang estado sa buhay. Ang galing mo, Kat. Ani Diksha habang hinihigop ang natitirang sabaw sa kanyang mangkok. Ang layo ng narating mo in a small amount of time. Sobrang nakaka-inspire. Tumango lang si Kat. Pilit ang ngiti. Sa loob-loob niya ay sinusunog niya isa-isa ang mga ito. Sila ang dahilan kung bakit pinili niyang magpursige na maabot ang kung anong mayroon siya ngayon para sirain sila. Pagkatapos ng pagkain, habang abala ang iba sa paghanda ng pag-alis, lumapit si Diksha sa kanya. Kat, baka gusto mong lumabas minsan. Gusto sana kitang makilala pa. Kahit kape lang, eto number ko. Inabot nito sa kanya ang cellphone. Naka-display ang bukas na contact screen. I-save mo rin ang number ko ha, para madali tayong magka-contact. Napangisi si Kat. Napakadali para sa mga ito ang magbukas ng sarili nila. Dahil lang siya si Kat Chavez,
isa sa mga promising CEO ng taon. Kinuha niya ang telepono, naglagay ng kontak, ngunit malamig pa rin ang kanyang titig. Kung alam lang nito kung gaano niya gustong sakalin ito ngayon, hindi nito gugustuhin na kausapin pa siya. Pagbalik niya sa kanyang upuan, ramdam niyang bumigat ang loob niya. Hindi ito dahil sa pagkain, kundi dahil sa mga emosyon na nararamdaman niya. Galit, puot, at isang damdamin na hindi niya maintindihan. Pilit niyang isinantabi iyon at nagpaalam na rin. May meeting pa ako. Wika niya, sabay kuha ng bag. Ngunit sa kanyang isip, hindi meeting ang kanyang tinutukoy. Gusto niya nang umalis doon. Dahil kung hindi siya aalis, ay baka kung ano pang magawa niya sa pamilya at mapurnado ang kanyang plano. Agad naman na tumango ang kanyang mga kasama. Mag-iingat ka. Gerald, ihatid mo siya. Utos pa ng stepmother niya na siyang sinang-ayunan naman ng lalaki. Iginiya siya nito papunta sa kotse. Let's go. Naging sunod-sunod ang pagkikita nila ni Gerald. Hindi man niya ipilit, tila kusa na itong lumalapit. Nagpapadala ng message tuwing gabi. Minsan, yayayain siyang magkape tuwing hapon at madalas din itong tumawag para lang kamustahin siya. Sa bawat oras na magkasama ay lagi nitong binabanggit na gusto siya ng pamilya nito. Alam mo, Kat, sambit nito isang gabi habang naglalakad sila sa paligid ng village. Tuwang-tuwa sila sa'yo. Sinasabi nila, mabait pala si Kat, matalino pa. Buti at pinakilala mo siya sa amin. Ganun ba? Masaya ako't nagugustuhan ako ng pamilya mo. Bakit naman hindi ka nila magugustuhan? Hindi siya sumagot. Bahagyang ngiti ang itinugon niya. Ngunit sa loob niya ay tanging galit na pilit niyang pinipigil ang nararamdaman niya. Hindi dahil sa sinabi ni Gerald, kundi dahil sa isipin na gusto siya ng pamilya niya. Gusto nila siya bilang Kat, hindi bilang Katarina. Hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, pinanatili niyang kalmado ang kanyang tinig at magaan ang kanyang kilos. Hindi niya hinayaan na sumabog sa harap niya ang lalaki. Walang kahit sinong makakahalata sa kanyang binabalak. Ilang araw ang lumipas, mas lalong naging malapit si Gerald sa kanya. Madalas siya nitong imbitahan sa mga gathering na kailangan ng partner. Maging sa mga family dinner, iniimbitahan din siya nito. Kahit ang mga dating mailap na kamag-anak ni Gerald, ngayon ay tila ginagawa siyang sentro ng bawat usapan. Sinasagot naman niya ng maayos sa mga tanong nito. Kapag nagtatanong kung may pag-asa ba si Gerald sa kanya, ay syempre, oo ang sagot niya. Kaya naman hindi na siya nagtaka ng isang gabi. Habang magkaharap sila sa loob ng kotse ni Gerald, biglang naging seryoso ang tono ng lalaki. Kat, may gusto sana akong itanong. Nag-angat siya ng tingin, walang emosyon. Pwede ba kitang ligawan? Nabigla man si Kat, hindi niya ito ipinakita. Sa loob-loob niya ay nagdidiwang siya. Simula na ng paghihiganti niya at sisimulan niya ito ngayong girlfriend na siya ni Gerald. Ngumiti siya ng matamis sa lalaki. Sigurado ka ba dyan? Hindi mo pa ako lubos na kilala. Isa pa, ayokong ligawan mo ko dahil lang gusto ko ng pamilya mo para sa'yo. Tumango naman agad ang lalaki. Gusto kitang makilala pa. Gusto kitang mahalin. At kahit hindi naman sabihin ng pamilya ko, gusto talaga kitang ligawan. Unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Mas lalong napangisi si Kat. Sa loob niya, tila may tinig na nagsasalita. Sige, simulan na natin ang laro. Pero sa dulo, ako ang magiging panalo. Kasabay ng mas madalas nilang pagkikita nila ni Gerald, unti-unti ring lumalapit sa kanya ang kapatid niya, ang kanyang stepsister. Nagsimula ito sa mga simpleng bati hanggang sa isang araw, yayain siya nito sa coffee date. Kat, free ka ba this weekend? Gusto ko sanang makasama ka. Tayo lang, kwentuhan lang. Sure, that sounds fun. Pilit ang itinuon ni Kat. Natuloy ang coffee date nilang magkapatid. Katulad ng sinabi nito ay mga kung ano-ano lang naman ang kanilang usapan. Kaya naman, sinubukan niya itong tanungin. So, are you the only child? Halatang nagulat ang babae. Hindi ata nito inaasahan na tatanungin niya ito ng ganoon. Actually, I have a sister who died from a car crash a year ago. Biglang lumungkot ang boses nito. Hindi nakita ang katawan niya kaya naman hanggang ngayon,
Nagluluksa pa rin kami. I miss her. Kung ibang tao lang siya, iisipin niyang napakabait na kapatid ni Dick siya. Pero hindi siya ibang tao at alam niya ang totoo. Siya ang sister nitong namatay sa car crash. At alam niyang hindi nagluluksa ang mga ito. Sila ang may kagagawa ng lahat at sisiguraduhin niyang magbabayad ang mga ito. Kumuyom ang kamao niya bago bumuntong hininga. Sa huli, pinili niyang hawakan ng kamay ng kapatid niya. I'm sorry for your loss. I hope mahanap niyo na ang katawan niya. Yun na nga ang simula ng sunod-sunod na pagkikita nila ni Diksha. Pinipilit niya ang sarili na makinig dito madalas. Puro mga kwento lang naman sa buhay nito ang sinasabi na obviously alam naman niya. Mga kwento tungkol sa pagkabata nila ni Gerald. Mga core memories nito noong kabataan pa. Natatawa ito habang nagkukwento. Samantalang si Kat nakikinig lang tahimik. Nagpapanggap siyang inosente. Walang alam, kaibigan siya. Ang goal niya, kunin ang tiwala ng buong pamilya niya na mukhang nagawa naman niya. Dahil isang gabi, habang palabas siya mula sa opisina, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Gerald. Kat, Mom wants to invite you to dinner. Sa bahay kasama si Diksha. Family dinner daw. Okay lang ba? Tumigil siya sa paglalakad, hawak pa rin ang telepono. Ilang segundong tahimik, parang umikot ang mundo niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa sigurado ng pagkakataong matagal niya nang hinihintay. Sa wakas, siya na mismong inaanyayahan sa loob ng bahay ng mga ito. Bahay ng pamilya, bahay ng mga taong sumira noon sa kanya. Sure, sabihin mo lang kung kailan. This Friday, 7 p.m. My mom's excited to meet you. Napangiti si Kat, ngiting hindi abot sa mata, ngiting malamig, matalim, may halong pangungutya. Excited daw. Hindi nila alam sa gabing yun, hindi lang bisita ang darating, kundi anino ng nakaraan ng isang Katarina na hindi nila kailanman inakalang babalik. Dumating ang Biyernes ng gabi, nakasuot siya ng simpleng damit, elegante pero simple. Bitbit niya ang isang lagayan ng adobo, ang specialty niya. Ayon kay Gerald, paborito ito ng ina, kaya naman nagpresenta siya na magluto. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng mainit ng ngiti ng mag-ina, ang kanyang stepmom at ang kapatid. Si Diksha ay agad na niyakap siya, samantalang ang ina ni Gerald may formal ngunit magiliw na kilos. Ang mga lalaki, sina Gerald at ang ama nito ay masayang abala sa paghahanda ng mesa. Wow! Ano naman na to? Ani Diksha nang buksan ng takip ng adobo. Kat, ang bait mo naman, nagabala ka pa? Wala yon, gusto ko lang ipatikim sa inyo ang isa sa mga paborito kong lutuin. Halos sabay-sabay silang umupo sa hapagkainan. Puno ng kwentuhan at halakhakan ng paligid. Tila isang perpektong gabi ng pamilya. Pinuri nila ang pagkakaluto ng iba pang handa. Ngunit nang dumating ng sandali ng pagtikim sa kanyang adobo, ay nag-iba ang ihip ng hangin. Unang kumuha ay si Diksha, kasunod ang stepmother niya. Habang ngumunguya, unti-unting nagbago ang kanilang mga muka. Mula sa kasiyahan, napalitan ito ng pagkalito. Unti-unting nanlaki ang mata ng mag-ina. Medyo kakaiba yung lasa, no ma? Ani Diksha, pilit ngumiti, ngunit hindi maitago ang reaksyon. Hindi makapagsalita ang kanyang stepmother. Pinipilit nitong wag magpakita ng kahit anong emosyon. Halata naman ang gulat sa mukha ng nanay ni Gerald at ng lalaki. Hindi malaman ng mga ito kung ano ang sasabihin. Napansin ni Gerald ang pagkalito niya. Okay lang ba kayo, tita, Diksha? Yeah, may naalala lang. Pilit nang umiti si Diksha. Anong naalala mo? Naguguluhan na tanong ng nanay ni Gerald. Nagkatinginan ng mag-ina habang si Kat ay tahimik lamang. Pinagmamasdan ang bawat kilos nila, bawat bahagyang pagtigil, bawat lunok na halatang pinipilit. Sa ilalim ng mesa, mahigpit niyang kinuyom ang palad, pinipigil ang sariling tawa. Ngunit sa dulo, hindi niya napigilan ang bahagyang ngisi. Lihim siyang tumatawa. Walang lason, walang halong kahit ano, ngunit sinadya niya ang lasa.
Katulad iyon sa madalas niyang lutuin para sa bahay nila noon nung siya pa ay si Katarina. Isang bagay na alam niyang kahit magunaw na ang mundo, hindi malilimutan ng pamilya niya ang lasa. Sorry ha, Anya, kunwari nag-aalala. Baka iba lang talaga ang panlasa niyo. Ganito kasi kami magluto noon nakasanayan na. Nako, hindi. Pilit nang ngumiti ang kanyang stepmom. Naalala lang namin yung favorite naming restaurant. Oo, kapareho mo kasi yung luto ng chef doon. Pamimilit pa ni Diksha. Para naman gusto niyang humalakhak. Chef pala ha? O baka ang totoong naalala ng mga ito ay siya na nagluluto para sa kanila. Naalala ng mga ito kung paano nila pinagtangka ang patayin siya at agawin si Edward. Ganun ba? Tugon ng ina ni Gerald, pinipilit ngumiti. Chef level pa lang cooking skill ni Kat. Biro pa nito. Ngunit mukhang hindi na maganda ang aura ng mag-ina. Hindi na ito ngumingiti at halos tahimik na. Ganoong noong una, madaldal ang mga ito. At habang hindi mapakali ang mga ito, habang ang mag-inay nag-aalala kung may mali sa pagkain, si Kat ay nanatiling kalmado. Umiinom ng tubig, nakatitig sa kanila. At sa kanyang isip, sinisigaw niya ang mga salitang, "Ito pa lang ang simula." Matapos ang hapunan na puno ng pilit ng ngiti at masangsang na katahimikan, niyaya siya ni Gerald na magkape sa maliit na opisina nito sa ikalawang palapag ng bahay. Para makalayo tayo sa ingay. Ani ng lalaki, sabay abot ng tasa sa kanya. Tahimik na sumunod si Kat, dala pa rin ang mapagkumbabang anyo. Ngunit sa loob-loob niya, sobrang saya niya. Alam niyang may mas mahalaga siyang makikita sa gabing ito. Higit na importante kaysa makita ang mag-ina na tila ba nakakita ng multo dahil sa adobo niya. Pagpasok nila sa opisina, agad niyang napansin ang kalat sa mesa. Mga papel, folder, bukas na laptop at blueprint na nakalatag. Isang file ang nakadisplay sa screen. May logo ng kumpanya sa itaas at may pamagat na Project Ascent, Confidential Proposal, Release Next Week. Hindi na kailangan ng paliwanag. Alam ni Kat na ito ang bagong proyektong pinagkakaabalahan ng pamilya ni Gerald. Ang malaking announcement na ikinukubli nila sa publiko. Isa itong high-stakes expansion base sa mabilis na sulyap niya sa dokumento. Bukang sabay-sabay na ilulunsad sa ilang lungsod, may kasamang investors, press at media coverage. Pasensya ka na sa pamilya ko ha. Wika ni Gerald habang hinihigop ang kape. Dahilan para mapatingin siya rito. Maarte talaga sila sa pagkain pero mababait naman sila. Gusto ko nga nilang makita dati pa para makilala ka na talaga as someone important to me. Ngumiti lang si Kat, wala siyang sinabi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata may nagsimulang gumalaw, hindi kilig kundi plano. Habang nag-uusap sila ni Gerald, iniiskan na niya ang buong silid. At halos magdiwang siya nang makitang walang CCTV. At nang magpaalam sandali ito para mag-CR, mabilis niyang kinuha ang cellphone sa bag. Tinapat sa laptop screen, kinuhanan ng malinaw na litrato ang buong dokumento. Hindi ito halata. Sanay na siya sa ganitong kilos. Isang segundo lang, sapat para makuha ang lahat. Kaya naman nang bumalik ito, ay tila isa lang siyang matinong babae na nakaupo sa sofa at naghihintay. Pasensya na, medyo pagod na rin ako. Kailangan ko na sigurong umuwi. Anya, ilang minuto ang lumipas simula nang bumalik ito. Naghatid si Gerald hanggang sa pinto. Walang kamalay-malay sa bigat ng impormasyong bitbit niya. Pagka-uwi ni Kat sa kanyang apartment, agad siyang dumiretso sa kwarto. Hindi siya nagpalit ng damit, hindi siya nagpahinga. Umupo siya sa harap ng laptop, binuksan ng isang secure messaging app at sinendang litrato at ilang dokumento. As promised, launch plans, complete details, you know what to do. Ang recipient ay kalaban ng kumpanya ni na Gerald, isang kumpanyang minsang sinira ng pamilya nito sa pamamagitan ng mapanlinlang na transaksyon noon, ang parehong kumpanyang sumira rin sa dati niyang buhay. Pagkatapos niyang pindutin ang send, huminga siya ng malalim. Wala siyang pagsisisi.
Walang pag-aalinlangan, tanging malamig na kasiyahan ang nananatili sa kanya. Tumingin siya sa sariling refleksyon sa salamin. Tahimik ang gabi, ngunit sa kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kayo ang nagturo sa akin kung paano maging ganito. Ngayon, ako naman. Bulong niya sa sarili. Naging sunod-sunod ang pagkikita nila ni Gerald. Halos araw-araw, magkasama sila. Kumakain sa labas, nanonood ng sine, o simpleng nagkukwentuhan sa sasakyan habang magkahawak ang mga kamay. Para kay Gerald, isang bagay lang ang malinaw, mas lalo niyang minamahal si Kat. Para kay Kat, isa lang ang malinaw, mas lalo siyang lumalapit sa sentro ng kapangyarihang sisirain niya. Habang lalong lumalapit ang loob ni Gerald sa kanya, gayon din ang paglabas ng mga detalye tungkol sa kumpanya ng pamilya nito. Isa-isang lumalabas sa publiko ang kanilang mga proyekto. Isang chain of eco-developments sa Visayas, isang luxury complex sa Tagaytay, at isang flagship innovation hub sa Manila. Lahat ng yun may kasamang press release, may kasamang papuri, nag-uumapaw sa imahe ng tagumpay at perpektong pangalan. Hanggang isang araw, may dumating na balita sa kanya, galing sa isang kaibigan sa industriya. May bago silang project, super confidential daw, hindi pa lumalabas kahit saan. Si Gerald ang may hawak. Agad na uminit ang pakiramdam ni Kat, hindi siya nagpahalata, pero alam niyang ito na ang susunod niyang hakbang. Isang proyektong hawak na mismo ni Gerald, ang pinakapaborito ng pamilya, ang tagapagmana, ang pinagkakatiwalaan, kailangan niyang makuha yun. Ngunit hindi tulad ng mga lumabas na dati, hindi madaling makalapit sa lalaki. Wala siyang makuhang lead sa mga gamit nito. Tila ba, mas pinagtibay ang seguridad, kaya't kinailangan niyang gumamit ng ibang paraan. Niyaya ni Kat si Gerald na mag-dinner sa isang tahimik na restaurant. Yung uri ng lugar na malayo sa gulo ng lungsod, romantiko at sakto para sa mga mahalagang pag-uusap. Hindi ito tumanggi. Bagkus, natuwa pa sa kanyang paanyaya. Buong araw, abala si Gerald sa trabaho. Kaya naman, bit-bit nito ang sariling laptop at mahalagang files, gaya ng nakasanayan. Gabi na nang dumating sila sa lugar. Kandila ang nagsisilbing ilaw sa mesa at ang huni ng alon ang musika nila sa gabing yun. Maaliwalas ang mukha ni Gerald. Tila ba masaya ito na this time siya ang nag-alok ng dinner. Ang ganda ng pinili mong lugar, sabi nito habang tinutungga ang red wine. Tahimik, nakaka-relax. Paano mo nalaman to? Kailangan nating lumikha ng sarili nating mundo, di ba? Lalo na kung sa totoong mundo, masyado nang maingay. Suggesto ng isa kong kaibigan. Hindi umimik si Gerald, nakatitig lang ito sa kanya. At doon, habang nilalaro ni Kat ang baso sa kanyang kamay, bahagya siyang yumuko. Ngumiti siya rito ng matamis. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Gerald, sinasagot na kita. Namula ang lalaki, parang batang nakatanggap ng matagal ng hinihiling na regalo. Totoo? Kat, akala ko matatagalan pa. Hindi mo naman minadali. Naparamdam mong totoo ka. Ngunit ang totoo, kailangan lang niya na mas lumalim pa ang relasyon sa pamilya ng lalaki para maisagawa niya ang matagal niya ng pinaplano. Siyempre, hindi yun alam ni Gerald. Sa mata ng binata ay isa siyang babaeng nahulog rito at kailangan niyang panatilihin na ganoon ang iniisip nito. Kinuha niya ang kamera niya sa bulsa at humiling sa lalaki na magpicture silang dalawa. Pumayag naman ito at kumuha sila ng litrato. Iba't ibang anggulo at mayroon nakitang malawak na dagat. Gusto ko sanang ipasa mo yan sa akin. Ayos lang ba? Tanong ng lalaki pagkatapos nilang kumuha ng litrato. Oo naman, kaso hindi ko dala ang laptop ko eh. Oh, you can use mine. Mabilis pa sa 4:00 nitong ibinigay sa kanyang laptop. Napangisi naman siya. Gumana ang plano. Ang totoo, dahilan kung bakit ginusto niyang kumuha sila ng litrato ay para may dahilan siyang gamitin ang laptop ng lalaki. Hindi naman siya nabigo. Pinagamit nga nito ang aparato sa kanya. Habang abala si Gerald sa pagkwento ng mga plano niya para sa kanila,
Dahan-dahan namang binunot ni Kat ang isang USB drive mula sa maliit niyang sling bag. Ilang minuto lang, dumating ang pagkain. Nakiusap siyang makigamit na rin ng laptop ni Gerald. Kunwari may kailangang i-check na file sa email. May quick reply lang ako, importante sa opisina. Can I? Walang alinlangan, tumango ang lalaki. Sakto rin naman kasi na tumunog ang cellphone nito at kailangan itong sagutin yun. Of course, I just need to take this call. Mabilis ang kilos ni Kat. Habang nakayuko at kunwari nagtatype, ikinabit niya ang USB at sinimula ng autocopy script na matagal niya nang inihanda. 2 minuto lang, sapat para makopya ang buong confidential folder ng proyekto. Wala ni isang hinala si Gerald habang patuloy ang pakikipag-usap nito sa telepono. Nang bumalik, ipinagpatuloy nito ang pagkwento sa kanya tungkol sa plano nilang trip, mga gustong biling kondo at mga pangarap na ngayon ay tila kasama na siya. Matapos ang dinner, inihatid siya nito pa uwi. Isang halik sa pisngi ang iniwan sa kanya, puno ng pagmamahal. Pero pagsara ng pinto sa kanyang kondo, agad niyang binuksan ang laptop, ikinabit ang USB at ipinadala ang lahat ng files sa parehong kontak ng kumpanyang matagal ng kaaway ng pamilya ni na Gerald. Paste complete. Ang tanging text niya kasabay ng attachments. Nagbukas siya ng alak pagkatapos at habang humihigop mula sa baso, tumingin siya sa city lights sa bintana. Tahimik kalmado. Isang hakbang na lang, Gerald, at babagsak kayong lahat. Bigla na lang tumunog ang phone niya. Mensahe iyon mula sa kanyang stepsister. Muli siyang niyayaya nitong magkape sa labas. Gusto sana niyang ignorahin iyon, ngunit dahil sa alam niyang maaaring maghinala ito, pumayag na din siya. Kinabukasan, maagang nakipagkita si Kat kay Diksha sa isang coffee shop sa gitna ng business district. Pormal ang suot ng stepsister, corporate blazer, mataas na takong, may hawak pang tablet. Si Kat sa kabilang banda ay napakasimple lang, kalmado ang muka, pero sa loob-loob niya, alam niyang isang kaguluhan ang malapit ng mangyari. Sorry ha, baka hindi ako magtagal, sabi ni Diksha habang nilalagok ang kape. May meeting kami mamaya tungkol sa confidential project na niluluto ni na Gerald. Super hush-hush pa raw yun, pero malapit ng ilabas. Ang galing niyo ha, ngumiti lang si Kat, sabay inom sa kanyang cappuccino. That's because I married the right guy. He's hardworking. Gustong umirap ni Kat sa hangin, ngunit kanyang pinigilan. Ngumiti siya ng matamis. Nga pala, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, biglang tumunog ang tablet ni Diksha. Kasunod ang sunod-sunod na message sa kanyang phone. Napakunot noo ito. Binasa ang mga mensahe. Unti-unting nabura ang sigla sa mukha ng dalaga. Wait, what? Mahina nitong sabi. Tumayo si Diksha. Halatang nabigla. Kat, kailangan kong umalis. Emergency sa opisina. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nilabas ng kalaban ng project namin lahat ng detalye. Parang kinopya. Nagkunwaring gulat si Kat. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ba confidential yun? Oo nga, kaya nga imposible. Walang may access nun kundi sina Gerald at ang management. Tapos nakalak pa yung files. Paano nila nakuha? Halos nanginginig ang tinig ni Diksha habang nagbabayad at inaayos ang sarili. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Hinawakan niya ang kapatid. Nagpanggap na nag-aalala. Ayos lang ba kung sumama ko? Baka makatulong man lang ako kahit sa moral support. Please, salamat talaga. Ani ng kapatid niya. Walang bakas ng paghihinala dito. Pagdating sa opisina, sinalubong sila ng tensyon. Ilang empleyado ang patakbo sa hallway. May ilan sa conference room na nag-uusap ng malalakas ang boses. Sa loob ng boardroom, naroon si Gerald, namumutla. Nakayuko siya sa laptop habang binabasa ang headline mula sa isang news site. Competitor shocks industry with new flagship project, identical to Sanchez Group's planned launch. Paano nila nakuha ang plano natin? Galit na tanong ng isang executive. Hindi pa natin ito pinapa-approve for release. Tapos bigla silang naglabas? Sinong pumasok sa files, Gerald? Tanong ng ama nito.
Malamig ang tono. Dad, wala akong binigay sa kahit sino, ako lang. Rinig niyang katwiran ng lalaki bago ito nagmura at halos sabunutan ng sarili. Tahimik lang si Kat sa sulok ng conference room. Pinagmamasdan ng kaguluhan. Mga taong nag-aaway, nagdududa, nagtuturuan. Sa kanyang labi, naka-plaster ang isang kakaibang ngiti. Hindi halata, hindi lantad, pero alam niya sa sarili niya iyon. Masaya siyang makitang nahihirapan ng mga taong nagbigay ng hirap sa kanya. Ngayon, sila naman ang tatamasa ng ginhawa nila sa kanya. Lumapit siya kay Gerald at marahang hinawakan ng balikat nito. Kaya mo yan, nandito lang ako. Bulong niya. Buong araw ang ginugol nila sa pag-aayos ng problema. Sinamahan niyang lalaki bilang mabait nitong girlfriend na naroon sa panahon na kailangan ito ng karamay. Ngunit dahil sa issue, nagkaroon na ng lamat ang pangalan ng kumpanya. Bawat news outlet ay headline ang pamilya ni Gerald at maging si Edward nagkaroon ng spotline. Marami ang nakikisimpatya sa kumpanya. Ngunit marami din ang nag-iisip na deserve ng mga ito ang nangyayari sa kanila. After all, ang pera ni Katarina ang nakapag-save sa kumpanya ng pamilya ni Edward. Ngunit tila hindi na nito naalala ang babae dahil agad nitong pinakasalan ng kapatid. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga proyekto ng kumpanya ni na Gerald. Mula sa malalaking kliyente hanggang sa mga tiwala ng partners, unti-unti silang tumatalikod. Parang unti-unting umuusad na bagyong hindi nila napapansin hanggang sa lumubog na sila sa baha ng problema. Una, ang malaking kontratang pinaghirapan nilang makuha sa isang multinational client ay biglang umatras dahil daw sa mga isyong internal na hindi nila kayang i-overlook. Sunod pa ang pag-cancel ng construction deal sa South Sector. Isang proyekto na dapat magbibigay ng daan-daang milyon sa kanilang kumpanya. At sa ikatlong linggo, pati mismong investors nila nagsimulang mag-pull out. Hindi na ito chismis, balita na ito. Kumpanyang Sanchez Corporation, unti-unting nalulugi. Basang-basa ni Kat ang headline sa isang business article habang umiinom ng kape ng tahimik sa isang cafe. Ini-scroll niya ang news at ito ay binasa. Napangiti siya. Napakagandang panoorin ang pagbagsak ng mga taong minsang nag-akalang silang may kontrol sa lahat. Ang pamilya ni Gerald at ang pamilyang nagtangkang pumatay sa kanya, mga masyadong matataas ang tingin sa sarili. To the point na hindi na nila alam ang pinapasok pala nila sa pamilya ay ang taong sumira sa kanila. Hindi sila naghinala dahil lahat ng galaw ay maingat. Gumamit siya ng bagong pangalan, bagong muka at bagong koneksyon. Siya ang naging tagapagsimula ng chismis, tagasumbong ng mga dokumentong may bahid ng katiwalian at dahilan kung bakit tumalikod ang mga dating nilang kakampi. At si Edward, ang dating lalaking puno ng yabang, ng pangako, ng mga matamis na salitang, "Ikaw lang ang mahal ko," ngayon ay palaging haggard sa bawat litrato. Madalas nasa background ng balita at nagmumukhang tuliro habang kinakausap ng media. Pati ang asawa nito si Diksha. Nagsimula ng lumikha ng bitak sa kanilang relasyon. May mga bali-balitang may tensyon sa kanilang pagitan na ang babae nagkamali ng pinili. Isa pa ring kabaliwan sa paningin ni Kat, pati pagmamahala nila. Tinutunaw ng apoy ng kanyang paghihiganti. At ngayon, ang mundo ng dalawa unti-unti nang gumuguho at masaya si Kat doon. Sa bawat pagbagsak ng isang proyekto, ay tila nagsasaya ang kanyang puso. Sa bawat balitang lumalabas, may katahimikang hatid sa kanyang kaluluwa. Hindi dahil sa likas siyang masama, kundi dahil sa wakas, unti-unti na siyang nakakaganti sa ginawa ng mga ito sa kanya. At hindi pa siya tapos, simula pa lang to. Ngunit syempre, alam niya rin na hindi naman mananatiling walang ginagawa ang pamilya. Habang patuloy ang pagbagsak ng kumpanya, nagsimula ng maghinala ang pamilya ni Edward. Ang mga problema hindi na basta malas o sabay-sabay na kamalasan. Masyado na itong sistematiko, masyadong eksakto at tila alam ng kung sino ang lahat ng kanilang kahinaan. Nagpatawag ng emergency meeting ang ama ni Gerald at ang CEO ng kumpanya. Kasama ang buong pamilya at ilang piling empleyado na matagal nang pinagkakatiwalaan.
Ayon sa nasagap ni Kat na chismis, hindi na ito naniniwala na ang kalaban nilang kumpanya ang may gawa ng lahat ng kamalasan nila. May nagsasabotahe sa loob natin. May naglalabas ng impormasyon at hindi siya tagalabas. Isa siya sa mga empleyado o kung sinong kakilala tayo. Mariing sabi ng matanda. Hindi man ito sabihin at aminin, pero alam ng lahat ng tinutukoy nito na may nakapasok sa kumpanya na hindi nila kakampi. May traidor sa kanila. At mula ng meeting na iyon ay nagsimula ng maghinala ang buong pamilya sa lahat ng tao. Isa sa pinagkakatiwalaan ng pamilya, isang executive na halos naging ninong na rin sa kasal ni Edward, ang tahimik na lumapit kay Mr. Sanchez. Makalipas ang ilang araw, ibinulong nito ang kanyang hinala. May bago tayong kasama. Bagong koneksyon ni Gerald. Wala tayong background dyan. Pwedeng siya. Hindi na nga nagtaka noon si Kat nang sumunod na araw, tinawagan siya ni Gerald. Hindi ito katulad ng dati na iniimbitahan siya upang kumain sa labas o kung ano. Iba ang pakay nito. Pwede ba tayong magkita? May gusto lang akong linawin. Nagkita sila sa isang lumang coffee shop. Sadyang pinili ni Gerald ang lugar. Malayo sa mga mata ng iba. Tahimik, walang abala. Nang dumating si Kat, agad niyang naramdaman ang pagbabago ng kilos ng lalaki. Hindi na ito katulad ng dati. Mukhang malaking dagok din sa binata ang nangyari. Anong problema? Tanong niya kahit pa alam niya na ang sagot. Kat, may mga nangyayari sa kumpanya. Hindi lang basta problema. May inside leak at may mga taong nag-aakusa. Okay. Isa ka sa mga tinuturo. Isa ka sa mga bagong pumasok sa buhay namin. Isa ka sa mga hindi talaga namin kilala. Tumahimik si Kat. Nanginginig ang kamay niya sa ilalim ng mesa, pero panatag ang mukha niya. Ganun ba? Kaya mo ko pinatawag? Para tanungin mo kung ako ba ang traidor? Hindi sumagot agad si Gerald. Huminga ito ng malalim. Hindi ko gusto to. Ayoko maniwala pero kailangan kong itanong dahil mahalaga ka na sa akin. Isang malupit na irony. Mahalaga na siya ngayon pero noon, iniwan din siya nito at hinayaang mamatay siya. Tinuring siyang parang wala lang. Kahit katawan niya ay walang naghanap. Ngumiti siya ng malamig. Sa totoo lang, Gerald, hindi mo talaga ako kilala. Binitiwan niyang mga salitang yun at tumayo. Habang naglalakad palayo, hindi alam ni Kat kung saan ang galing ang sakit na nararamdaman niya. Ngunit pinili niya iyong kalimutan. Nagsisimula pa lang ang laro. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Kat kay Diksha. Pinapapunta siya nito sa bahay. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at pumunta na siya sa mansyon. Handa na siyang harapin pa kahit anong ilahad sa kanya ng mga ito. Sa bukana pa lang ng mansyon, iba na ang kanyang pakiramdam. Nang dumating siya sa sala, nakita niya na nakatayo si Gerald doon at si Edward. Nag-alab ang tensyon sa dalawang magkapatid. Narinig din niya mula kay Edward na siya talaga ang main suspect nito. Ang daga na siyang pumasok sa kumpanya nila. Hindi ninyo siya kilala. Mariing sabi ni Edward, pulang-pula ang mga tenga. Walang malinaw na background. Paano kung... Huwag mo siyang idamay. Singhal ni Gerald. Agad tumayo mula sa upuan. Siya ang opisyal na nobyo ni Kat sa mata ng lahat. Kaya naman hindi na siya nagtaka nang ipagtanggol siya nito. Kung may naglilik, hanapin niyo sa hanay niyo, hindi sa kanya. Sumuporta si Diksha. Ito ang project manager ni na Gerald at Edward. Kaya alam niyang alam nito na hindi niya basta-basta ma-access sa mga files ng ganun-ganun lang. Bago man sikat, siya ang huling isipin kung gagawa nito. Mas madaling ang maniwala na may ahas at dagana sa kumpanya bago pa siya dumating. Hindi niya alam kung iyon ba ang naging dahilan. Ngunit sa isang iglap, nag-init ang dugo ng dalawa. Tumayo si Edward at lumapit kay Gerald. Noong una, nagsusukatan lang ang dalawa ng tingin hanggang sa magsigawan na ito. Huwag mong idadamay ang girlfriend ko dito, banta ni Gerald. Bakit? Natatakot ka bang malaman na niloloko ka lang niya? Pag-aangas ni Edward. Ang sigawan ay naging murahan hanggang sa halos hindi na nila namalayan. Isang kamao ang pinakawalan ni Edward. Sinalubong naman ito ng mabilis na siko ni Gerald. Narinig ni Kat ang pag-aray ng isa, ang lagutok ng mesa nang tumama ang braso at ang sigaw ni Diksha habang pilit silang inaawat.
Tumigil kayo! Hiyaw ng babae, halos mapaiyak sa gulo. Nakatayo lang doon si Kat. Pinapanood ang dalawa na tila ba nanonood siya ng isang soap opera sa telebisyon. Sa sobrang hook ng mga tao sa loob ng gulo, ay wala pang nakakapansin sa kanya kahit isa. Sa huli, pumasok si Don Diego, ama ng dalawa. Kasabay ng malulutong na yabag ng sapatos nito sa sementong sahig. Isang segundo lang ang itinagal bago huminto ang dalawang magkapatid sa pagsusuntukan. Malamig at mabigat ang boses ng matanda. Ipagpatuloy niyo yan at pareho niyong ipapaliwanag sa pulis ang nangyari. Agad na umayos ang dalawa at naghiwalay. Doon lang din napansin ni Gerald na naroon na pala siya. Kat, Tila nahihiya nitong tawag sa kanya. Napalingon sa kanya ang grupo. Ngumuwi si Dick siya nang siya'y makita. I invite her. Pagpapaliwanag nito. Hindi naman ito pinansin ni Gerald. Mabilis na lumapit sa kanya ang lalaki. Mahiya pa rin sa mukha nito pero halata na mas nahihiya itong makita niya itong nakikipag-away. Ayoko ng gulo. Kung mag-aaway kayo, wag rito. Muli silang napatingin sa matanda. Tila ba pati ito nahiya sa ginawa at sinabi kanina. Nang maramdaman ni Gerald ang bahagyang pag-angat ng kamay ng ama, hinawakan niya si Kat sa siko at marahang hinila palabas ng conference room. Tuluyan silang lumihis sa pasilyo, pataas sa ikalawang palapag kung saan naroon ang mga guest quarters ng pamilya. Pagpasok sa silid ni Gerald, kasabay ng pagsara ng pinto, isa lang ang nagawa ng binata. Ikinulong siya nito sa bisig, mahigpit desperado. Ilang segundo ang tinagal noon bago niya narinig ang mahinang pag-iyak nito. Umagos ang luha sa pisngi nito at pumatak ang mga iyon sa kanyang balikat. Hindi siya kumilos o kahit nagsalita. Pasensya na, Kat. Ayokong masaktan ka sa gulo namin, pero parang lahat biglang bumabagsak. Naramdaman ni Kat ang panginginig ng katawan nito, ang pagtama ng mainit na luha sa leeg niya. Sa unang pagkakataon, tila tinamaan siya ng kurot ng konsensya. Ito ang lalaking walang pakundangan na nagtatanggol sa kanya, samantalang siyang tunay na dahilan ng hanay-hanay na pagkawasak nito. Pinaglalaban niya ang kabog ng sarili niyang dibdib. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi dapat siya makaramdam ng kahit anong damdamin para sa binata. Dahil naroon lamang siya para maghiganti. Ngunit ibang sinasabi ng kanyang isip. Hinaplos niya ang buhok ni Gerald. Tahan na, hindi kita iiwan. Hahanapin natin ang gumawa na to. Hindi ngayon ang oras na madala ng awa. Mapanganib na lumambot. Lalo na't nagsisimula ng magduda si Edward. Kailangan niyang patatagin si Gerald sa panig niya. Gawing mas mahigpit na kalasag laban sa mga susunod na hinala. Hindi siya maaaring umatras. Ngayon pa ba siya magdududa sa ginagawa niya? Ngayon na malapit na siyang magtagumpay? Hindi si Gerald at lalong hindi ang nararamdaman niya para dito ang magpapahinto sa kanya. Ngunit hindi nawala sa isip ni Kat ang pagkalito. Habang yakap siya ni Gerald, habang umiiyak ito sa kanyang balikat, isang uri ng kirot ang sumisiksik sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi paghihiganti, kundi isang bagay na mas mahina, mas mapanganib. Tila ba mali ang ginagawa niya? Tila ba sa bawat pagluha ni Gerald, may bahagi sa kanya na gustong umurong. Ngunit mabilis niyang itinulak palayo ang damdaming yun. Hindi siya nagbalik para lang masaktan muli. Hindi siya pwedeng matukso ng awa o mahulog sa maling tao, lalo na sa kapatid ni Edward. Pinilit niyang magpakatatag. Pinilit niyang panatilihing nakasuot ng maskara. Nang kumalma, tumayo ang lalaki't naglakad papunta sa cabinet. Binuksan ito yon at may inilabas si Gerald mula rito. Isang lumang larawan, bahagyang kupas, halatang ilang lumang taon na ito roon. Tuluyan nang nawala ang ngiti sa labi ni Kat nang makita kung sino yon. Siya yon bilang Katarina. Nakatayo siya sa ilalim ng araw, nakangiti, may hawak na libro sa isang sulok ng lumang hardin sa paaralan. Isang kuha na hindi niya maalalang kinuhanan. Tumigil ang kanyang hininga. Muntik na siyang mapaatras. Matagal ko nang itinatago to. Bulong ni Gerald habang tinititigan ng larawan. Hindi ko masabi kanino man, lalo na kay Edward. Napatingin si Kat sa lalaki. Nanatili siyang tahimik pero sa loob niya kumakabog ang puso. Hindi sa takot kundi sa kaba at pagkalito.
Bakit mayroon si Gerald ng litrato niya noong bata pa siya? Siya si Katarina. Pagsisimula nito, unti-unti parang tinatakasan siya ng sariling dugo. Namumutlang nakatayo siya sa harap ng binata. Gusto ko si Katarina noon. Tahimik siya, totoo. Walang halong arte. Pero sinabihan ako ni Edward na wag na. Na mas bagay daw siya kay Katarina. Na ako raw, mas bagay sa ibang babae. Napangiti ito, pilit at may pait. Dahil doon, umatras ako. Pinaubaya ko siya. Tinanggap ko na lang. Tanga lang talaga siguro ko. Inisip ko na mas gugustuhin ni Katarina ang katulad ni Edward. Matalino at mas maitsura. Hindi agad nakapagsalita si Kat. Ang mga salitang yon parang patalim na unti-unting sumasaksak sa kanyang puso. Hindi niya alam na ganoon palang nararamdaman ni Gerald noon. Hindi niya inakalang minahal siya nito. At tulad niya, iniwan din siya ng pagkakataon. Napako siya sa kinatatayuan niya. Halos hindi niya maramdaman ang sariling katawan. Bakit ngayon lang niya nalaman ang lahat? Bakit hindi man lang ito umamin? At bakit nito iyon sinasabi sa kanya ngayon? Alam na ba ng lalaki na siya si Katarina? Pero nung nawala siya, Patuloy ni Gerald. hindi ako naniwala. Kasi wala namang katawan. Wala kaming bangkay na nakita. Kahit na sinasabi nilang aksidente yun, may hindi tama. Muling tumulo ang luha ng lalaki. Mas banayad ngayon, ngunit mas totoo. Kaya kahit palihim, hinahanap ko pa rin siya. Kahit wala na akong karapatang hanapin pa siya. Ginamit ko ang ilang koneksyon. Pinatrack ko ang ilang dokumento. Medical records, mga pangalan sa shelter, orphanage, kahit sa mga bagong ID database. Tumigil ito at humarap sa kanya. Alam kong may posibilidad na wala na siya. Pero kung patay na talaga si Katarina. Hinigpitan nito ang hawak sa litrato. Bakit walang katawan? At bakit sa tuwing kasama kita, para akong may nakikitang multo? Napuno ng katahimikan ang kanilang pagitan. Alam kong mali pero ang totoo, nilapitan kita dahil naaalala ko siya sa'yo. Hindi ko masasabing minahal kita dahil sa kanya pero ngayon na nagkakagulo, hindi maalis sa isip ko. Anong gagawin ni Katarina kung nandito siya? At sa sandaling yon, si Kat ay parang nalunod sa sariling emosyon. Hindi niya na alam kung ano ang uunahin, ang galit, ang sakit o ang guilt na unti-unting gumagapang sa kanyang pagkatao. Si Gerald. Hinanap siya ni Gerald. Kahit isang tao may nag-alala sa kanya. At hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya nito. Hindi siya tuluyang nakalimutan ng binata. Hindi pa rin siya nagsalita. Hindi pa rin siya umamin. Pero sa likod ng pagpipilit niyang maging matatag, unti-unting nadudurog ang desisyong matagal niya nang pinanghahawakan. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. May nasasaktan na rin na hindi dapat masaktan. At sa unang pagkakataon, natakot si Kat. Hindi sa mabubunyag siya, kundi sa posibilidad na minsan, minahal siya ni Gerald at baka ngayon mahal pa rin. Gusto niya nang itigil ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Gerald, ng mga luhang pinakawalan nito at ng mga salitang hindi niya inaasahang maririnig, isang bahagi sa kanyang gustong tumigil, isang parte ng kanyang pagkatao, matagal nang nakabaon sa galit ang gustong kumawala. Paano kung tama si Gerald? Paano kung may halaga pa rin siya kahit bilang multo ng nakaraan? Nais na lamang niyang lumayo, kalimutan ng plano, bitiwan ng paghihigante. Baka kaya pa niyang magsimula muli. Baka kaya pa niyang mabuhay kahit hindi na bilang Katarina, kundi bilang taong pinili niyang maging siya. Ngunit habang sinusubukan niyang buuin ang bagong desisyon, dumating si Edward. Muli sa maling oras, dala ang panibagong banta. Halatang inabangan siya ng binata na makalabas ng opisina ng gabing yun. Inaasahan niya na makikipagkita ito ng hindi alam ng pamilya nila. Hindi na siya nagulat nang makita itong nakatayo sa lilim ng hallway. Tila matagal nang nag-aabang. Kailangan nating mag-usap. Kung tungkol pa rin to sa leak, alam kong ikaw yun. Hindi ko pa kayang patunayan sa ngayon pero alam ko. At hindi ako titigil hanggat hindi ko napatutunayan. Tinitigan lang siya ni Kat. Pinipigilan ng sariling sumigaw. Nanatili siyang kalmado. Ngunit sa loob, gusto nang sumabog ng galit na nararamdaman niya. Hindi naman dahil natatakot siyang mahuli, kundi dahil kasama sa sinabi ni Edward ang hindi niya inaasahang banta.
Kung mapatunayang ikaw ngang may kagagawan, idadamay ko si Gerald. Pipilitin kong paniwalain ang lahat na kasabwat kanya na kayong dalawang dahilan ng pagbagsak ng kumpanya. At maniwala ka, madali yan dahil ikaw ang babae niya at lalaking lalaki siya sa pagtatanggol sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Kat. Saglit lang yun pero ramdam niyang parang may tinusok na kutsilyo sa kanyang dibdib. Bakit mo siya isasali? Wala siyang kinalaman dito. Mariin niyang tanong, halos hindi niya makontrol ang panginginig ng kanyang tinig. Wala talaga, pero kung kailangan ko siyang gamitin para matigil ka, gagawin ko. Gerald will go down with you. Parang biglang nabura ang lahat ng mabubuting plano sa isip ni Kat. Lahat ng desisyong buuin muli ang sarili, kalimutan ng galit at iwan ng mapanirang landas. Lahat ay nilamon ng apoy ng panibagong banta. Naalala niya ang mukha ni Gerald habang umiiyak. Naalala niya ang basang litrato sa kamay nito at ang pagkabasag ng boses habang binabanggit ang pangalan ni Katrina. Lahat ng yun ngayon ay nakasalalay sa kanyang katahimikan. At si Edward, ang lalaking minsang nanahimik nang siya'y mawala, ngayon ay handang itulak sa hukay ang kapatid para lamang makaligtas ulit. Mas lalo siyang nagalit, mas matindi pa sa galit na naramdaman niya nung una siyang iniwan. Mas matalim pa sa galit nung una siyang pinagtaksilan. Ito ay galit na may halong takot dahil sa unang pagkakataon may isang taong hindi niya kayang isama sa kanyang pagbagsak, si Gerald. Kung may nag-iisa mang tao sa mundo ang gusto niyang protektahan ay iyon ang lalaking yun. At kung bakit kinakailangan na gamitin niya lahat ng puwersang mayroon siya para maprotektahan ang binata ay gagawin niya. Kung gusto mong maglaro ng marumi, Edward, mas marumi akong kalaban. Bulong niya sa isip. Tumalikod siya at nilisan ang hallway. Mas mabigat ang hakbang, mas matalim ang layunin. Hindi na ito basta paghihigante. Ngayon, kailangang tapusin na lahat. Lahat ng nagsimula sa kasinungalingan, sa pagtataksil sa pananahimik. Kailangan ng mabunyag, pati na rin ang katotohanan. Umuwi siya sa apartment niya. Pagpasok pa lang niya sa loob, agad niya nang inopen ang laptop at nagtipa doon. Ipinadala niya sa isang sikat na TV station at magkabilang news platform ang mga files na nakalap niya noong nagdaang buwan. Mga ebidensya ng pagiging kurap ni Edward at ang pagkakaroon nito ng maraming utang kung saan-saan. Siyempre, kasama na rin doon ang testimony ng driver na siyang nag-alaga sa kanya. Ang mga nakalap nitong ebidensya na pinili siya nitong patayin, mga kopya ng email exchange, medical records na pinalsipika, video footage ng pulong ng pamilya kung saan planado ang pagpatay sa kanya at higit sa lahat, ang dokumentong nagpapatunay kung gaano kalaking halaga ng manang kanilang nakuha mula sa pagkamatay niya bilang Katarina. Hindi niya kayang manahimik matapos ang banta ni Edward. Kung madadamay lang din si Gerald, ay sisiguraduhin niyang tatapusin niya na ito. Pag-iisipan niya kung anong takdang oras ito dapat ilabas. Hindi ito dapat basta i-post. Kailangan itong pasabugin, isang suntok sa publiko. Ilang oras lang ang lumipas, parang may nagliyab sa buong internet. Trending agad sa social media ang balita. Tumataas ang view count ng mga video kada segundo. Isang clip ng pag-uusap ni na Don Diego at Edward sa isang private gathering. Handa na ba lahat? Tanong ni Don Diego. Oo, isang car accident ang kakasangkutan niya sa araw ng kasal namin. Sinigurado kong iisipin ng lahat na isa yung aksidente, kaya huwag kayong mag-alala. Paninigurado ni Edward. Puro mga hate comments at pang-aalipusta ang kanyang nababasa. Maging sa mga pahayagan, blog sites at news anchors, halos sabay-sabay nilang inilabas ang balita. Unti-unti nang nasiwalat sa lahat ang mga kabalastugan ng pamilya. Halos lahat ay nabulaga. Maging ang mga nakakakilala sa kanya bilang si Katarina ay talaga namang nagulat. Ang kumpanya, sobrang naapektuhan. Hindi alam ng mga ito kung paano nalusutan ang kanilang security, kung sino ang nakakuha ng ganoong sensitibong impormasyon. Panay ang denial ng mga ito at panay ang paglabas ng statement. Pero huli na, dahil sa mga videos na ipinakalat niya sa internet, wala nang naniniwala sa mga ito. Dahil kitang-kita kung paano pagplanuhan ng mag-ama ang pagkamatay ni Katarina.
Hindi lumipas ang 24 oras. Agad pinaaresto ng pamilya ni Katarina ang mag-ama, maging ang stepmom at stepsister niya, tinawag para sa questioning. Ang mga kamag-anak nilang nasa ibang bansa at walang alam sa naging gulo, ngayon ay nagtatanong kung nasaan na nga ba si Katarina. Kung patay na ito ay nasaan ang katawan. Sa isang iglap lang, napagulo niya ang nananahimik na bansa. Habang hawak ni Kat ang kanyang telepono at pinapanood ang breaking news sa screen, hindi niya naiwasang mapangiti. Hindi ng saya, kundi ng tagumpay. Ito ang sandaling matagal niyang hinintay. Ngayon, tingnan natin kung gaano kayo katatag kapag katotohanan ang kalaban ninyo. Mas lalo pang uminit ang pangalan ng pamilya noong sumunod na araw. Matapos ang sunod-sunod na balitang lumabas tungkol sa pagpatay kay Katarina at ang pagkakakuha nila sa kanyang mana, nagulat ang publiko, lalo na at biglaan at puno ng ebidensya ang bawat balita. Hindi makakaila ang mga video, pirma at bank records. Naging trending ang mga iba't ibang hashtag tungkol dito sa iba't ibang social media. At gaya ng inaasahan niya, sa halip na tanggapin ang kasalanan, piniling magsinungaling ng pamilya. Nagpa-press conference si Diksha at ang kanyang stepmother. Sa harap ng media, pinanindigan nilang kasinungalingan lamang ang kumakalat na balita. Isa raw itong orchestrated na demolition job na may layuning sirain ang kanilang pangalan. Fake news ang lahat ng yan, mariing pahayag ng kapatid niya. Wala kaming kinalaman sa mga sinasabi nilang dokumento. Malinaw na ito ay gawa-gawa lamang ng mga taong naiinggit at gustong sirain ang reputasyon ng pamilya namin. Tahimik ang mga reporters, tila nag-aabang. Wala rin kaming kinalaman sa pagkamatay ni Katarina. Kung may plinano man ng asawa ko tatay nito, wala kaming kinalaman doon. Dugtong pa ni Diksha. Mukhang may plano ang babae na lusutan ang kaso para dito. Kaya naman, hindi na siya nakatiis. Lumabas na siya. Tahimik lang siyang nanonood ng conference, ngunit hindi niya napigilan. Tumayo na siya para pumunta sa gitna. Confident siyang naglalakad, kaya naman napatigil sa pagsasalita si Diksha. Sinundan agad siya ng mga kamera. Sunod-sunod ang mga flash nito. Napuno ng mga tanong ang lugar kung bakit si Kat Chavez ay naroon at ini-interrupt ang press con. Tumigil sa gitna si Kat, tapat sa entablado. Binuksan niya ang hawak na envelope at inilabas ang mga papel, isang DNA test, notarized documents at kopya ng kanyang dating birth certificate. Sana po pakinggan niyo muna ako, anya sa medyo malakas na tinig. Ako si Katarina de la Vega. Buhay ako at matagal akong nanahimik. Ha? Kat, ano bang nangyari? Bakit nandyan ka? Tila naguguluhan na tanong ni Diksha. Itinaas niya ang kamay, senyales na pinapatahimik niya ito. Tumahimik ang lahat. Wala ni isang umimik sa pamilya. Lahat ay natulala. Tila naghihintay ng susunod niyang gagawin. Bilang patunay, narito ang DNA test na nagpapatunay na ako'y anak ni Don Rafael Zamora at Mariel Zamora. Kasama rin dito ang formal na ulat ng hospital sa Batanes kung saan ako nanatilit ginamot matapos ang sinasabing aksidente. Tinaas niya ang isang larawan. Siya, halos walang malay sa isang lumang hospital sa Batanes. Pagkatapos ng aksidente, nawalan ako ng malay. Tinulungan ako ng driver na binayaran nila. Nakonsensya ito at ayaw maging mamamatay tao. Kaya naman pinalabas na lang nito na naaksidente talaga ako at walang katawan na nahanap. Dinala niya sa health center. Doon ako ginamot at walang sino man ang naghanap sa akin. Wala ring abiso mula sa pamilya. Bakit? Dahil para sa kanila, patay na ako. Dahil sila mismong nagplano nito. Hindi ba Diksha? Sinamaan niya ng tingin ng kapatid. Hindi nakasagot ang kapatid. Tumingin ito sa mami nito na tila nang hihingi ng tulong. Nagsigawan ng mga reporters. Ang ilan, umiyak at pinipilit na magpaliwanag ang mag-ina. Wala kang ebidensya na kasama kami sa nagplano. Matatag pa rin ang boses ni Diksha kahit pahuli na ito. Ngumisi si Kat bago nagpatuloy. Nang bumalik ang malay ko at nalaman ko ang buong katotohanan, nadiskubre ko rin na hindi pala aksidente ang nangyari. Plinano ito ng sarili kong pamilya para makuha ang mana ko. Lahat ng yun, ang transfer of assets, ang peki kong death certificate,
Pati ang pamana na dapat ay para sa akin, kinuha nila. Habang ako, sa takot na baka muling patayin ay napilitan ako magpa-plastic surgery. Marahan niyang nilabas ang mga dokumento. Tiningnan niya si Diksha, walang saysay, natakpan pa ang lahat. Hindi ito fake news. Ito ang realidad na ayaw niyong harapin. Akala niyo totoong patay na ako at hindi niyo na kailan pagbabayaran ang ginawa niyo. Napuno ng ingay ang buong hall. May ilan sa medyang lumapit sa kanya. May gustong humawak, humingi ng panayam, habang ang ibang miyembro ng pamilya nanlilisik ang mata. Hindi makapaniwala na nabuhay ang babaeng binura nila sa mundo. Matapos ang makapigil damdamin na press conference na yumanig sa buong bansa, nagkagulo sa labas ng building. Ang media halos sabulin si Katarina. Nagtatanong, sumisigaw, humihingi ng karagdagang pahayag, ngunit hindi siya natinag. Tahimik niyang nilagpasan lahat. Hawak pa rin ang envelope ng mga ebidensya na siyang nagpanalo sa kanya. Naisip niya noon na mag-celebrate para sa kanyang pagkapanalo. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo nang may tumawag sa kanyang pangalan. Katarina. Tumigil siya sa paglalakad. Pamilyar ang boses. Napapikit siya bago unti-unti siyang lumingon. Nakatayo roon si Gerald. Nanlalaki ang mga mata. Hawak pa ang cellphone. Marahil ay pinapanood ang buong presscon. Nanginginig ang balikat. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pinaghalong gulat at galit na hindi nito mapigil. Totoo? Ikaw si Katarina? Hindi siya agad nakasagot. Parang umurong ang dila niya. Kanina'y masaya na siyang napagtagumpayan ng paghihiganti. Pero bakit tila bumigat ang pakiramdam niya ngayon? Lumapit si Gerald. Mabigat ang bawat hakbang. Napansin ni Katarina kung paano unti-unting nagbago ang tingin ng lalaki. Mula sa pagkabigla, napalitan iyon ng hinanakit. Alam mong hinahanap kita. Alam mong nakukonsensya ako dahil hindi kita napagtanggol. Bakit hindi mo sinabi? Gerald, hindi ko sinadyang, hindi mo sinadya. Ginamit mo ko. Ginamit mo yung damdamin ko sa'yo. Yung relasyon ko kay Edward, lahat. Kaya ka lang ba nakipagrelasyon dahil kailangan mong gumanti sa kanila? Hindi alam ni Kat kung bakit. Ngunit bigla na lang siyang naiyak. Wala siyang maisip na dahilan. Dahil ang totoo, nakipaglapit lang naman siya sa binata para sa paghihiganti niya. Ginawa ko yun para sa sarili kong hustisya. Wala akong balak na saktan ka. Hindi ko inakalang mauhulog ka at hindi ko rin inakalang may gusto ka pala sa akin nun. Hindi mo inakala. Katarina, may chance kang sabihin sa akin ang totoo ng ilang beses. Pero hindi mo ginawa. Huminga ng malalim si Gerald. Pinagtanggol kita. Pinaglaban kita sa sarili kong pamilya. Sinuntok ko si Edward dahil sa'yo. At ngayon, ikaw pa palang dahilan ng lahat ng pagkakagulo. Pinarusahan ko sila para sa kasalanang ginawa nila sa akin. Sagot ni Katarina. Kinuha nila ang buhay ko, Gerald. Kinuha nila ang pagkatao ko, ang karapatan ko, ang lahat. At wala kahit isa sa inyong lumaban para sa akin noon. Alam mo bang kung sinabi mo lang, baka lumaban ako? Pero hindi mo ko binigyan ng pagkakataon. Gaya ng lahat, hinusgahan mo rin ako bago mo ko pinagkatiwalaan. Tumahimik si Katarina. Totoo iyon. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kaayos ang intensyon niya, ginamit pa rin niya si Gerald sa plano niyang maghiganti. Kaya naman hindi niya masisisi ang binata kung galit ito dahil sa paggamit niya. Lalo na't alam nito na alam niyang hinahanap nito ang katawan ni Karina. Hinahanap siya nito. Gerald? Tawag niya. Halos hindi na marinig, ngunit hindi na ito lumingon. Naglakad na papalayo ang lalaki. Wala namang nagawa si Kat, kundi ang umiyak at mapaupo sa kalsada. Patuloy lang ang pagtulo ng luha niya. Tapos na ang lahat. Ang plano niya noon. Naisakatuparan niya lahat. Ngunit bakit hindi siya masaya? Bakit imbis na magdiwang, tila nagdurusa pa siya? Dahil ba kay Gerald? Dahil ba ngayong tapos na ang pagpapanggap niya, ay tapos na rin sila? Nakulong ang mag-ina, maging ang dati niyang fiancé. Lumipas sa mga araw at mas lalo pa siyang naging trending sa mga balita. Maging ang mga pamilya nila na hindi nakakaalam ng nangyayari at inakala na aksidente ang pagkamatay niya, tumulong upang hindi makapagpiyansa ang pamilya ni Gerald. Humingi rin ng mga ito ng tawad dahil madali silang naniwalang patay na siya. Hindi naman siya ganoon kasama kaya pinatawad niya ang mga ito. Hindi niya na rin binalik ang pangalan niya bilang Katarina.
Niyakap niya na ang pagiging Kat Chavez at hindi na rin bumalik sa mansyon kahit pa humingi ng tawad ang daddy niya at sinabing wala itong alam sa mga nangyari. Sa huli, isa rin ito sa mga naniwalang patay na siya. Dahil din sa nangyari, ay mas maraming tumangkilik sa kumpanya niya. Marami ang gustong mag-invest at makipag-partner, mga dating nagtitiwala sa kumpanya ni Edward. Sa loob ng ilang linggo, ay mas nag-boom pa ang kanyang negosyo. Mas marami na rin ang nakakakilala sa kanya international. Sa saglit na panahon, kinilala na ang kanyang business bilang isa sa pinaka-successful sa bansa. Siyempre, hindi niya nakalimutan ang tumanaw ng pasasalamat. Nagsimula siyang tulungan ng mag-asawa na magsimula ng sarili nilang negosyo. Naging maayos din ang buhay ng dalawa simula ng tulungan niya ito. Isa rin talaga sa na-enjoy niya ang pagbalik ng tulong sa mga nangangailangan. Naging regular siya sa mga charity work na talaga namang na-e-enjoy niya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maalis ang lungkot sa buhay ni Kat. Pakiramdam niya, kahit nasa kanya na ang halos lahat, ay may kulang pa rin. Iba talaga ang buhay niya noon, kahit naghihiganti siya'y masaya siya. Dahil kay Gerald. Ngunit iba na ngayon, wala na sa buhay niyang lalaki. Gustuhin man niyang makita ito, alam niyang abot hanggang langit ang galit nito sa kanya. Kahit pa humingi siya ng tawad, hindi siya nito mapapatawad. Kaya naman, pinilit niyang sariling kalimutan ang binata. Sinubsob niya ang sarili sa pagtatrabaho. Puro trabaho lang ang ginawa niya sa buong linggo. Kapag naiisip niya ang binata, nilulunod niya lang ang sarili sa alak. Iniisip na hindi niya na kailanman makikita ito, ngunit nagkamali siya. Isang araw, dumalo siya sa isang charity event na matagal niya nang inaabangan. Matapos ang programa, naglakad siya papunta sa parking lot nang bigla na lang siyang napahinto. Sa kotse niya, nandoon si Gerald, nakasandal at parang matagal siyang hinihintay. Napalunok siya, hindi niya alam kung anong gagawin. Ngunit sa huli, pinili niyang makipag-usap dito. Nilapitan niya ang lalaki, kahit may pag-aalangan pa. Hindi niya inaasahan ang muling pagkikita nila sa ganoong pagkakataon. Akala niya hindi na siya nito kakausapin. Tumigil siya ilang hakbang ang layo mula kay Gerald. Pilit pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngumiti si Gerald at tila ba nasolusyonan ng ngiti nito ang lahat ng kanyang problema. Gusto niyang lumapit sa binata. Tumakbo rito para yakapin ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kamusta na? Nag-enjoy ka ba sa program? Tanong nito. Nagulat siya sa gaan ng pakikitungo nito na para bang walang anumang nangyari sa kanila at hindi niya niloko ang lalaki. Saglit siyang natahimik. Hindi alam kung tama bang kausapin niya ang lalaki. Ngunit sa huli, ngumiti siya rito. Oo naman, maganda ang event at nakakataba ng puso. Niyaya siya nito sa isang cafe kung saan sila nagkwentuhan. Nalaman niyang umalis na ang lalaki sa pamilya nito dahil nalaman niyang suportado ng mami niya ang ginawa sa kanya. Ngayon ay nakatira na ito sa isang apartment, namumuhay ng mag-isa at gustong magsimula ulit. Nalaman kong nilinaw mo sa mga pulis na wala akong kinalaman sa kaso. Sinabi mo rin sa kanila na pinili kong hanapin ka, kahit hindi ako sigurado kung buhay ka pa talaga. Salamat. Ngumiti ng matamis sa kanya si Gerald. Wala yon, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, yun na lang ang pambawi ko. Saglit silang natahimik. Pinilit ni Kat na uminom ng tubig para maibsan ang ilang na nararamdaman niya. Ngumiti sa kanya si Gerald bago dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Huminga ito ng malalim at tumingin sa kanya. Diretso sa mga mata. Gusto kong magsimula ulit. Kung papayag ka pa. Saglit siyang natigilan. Napatingin siya sa mukha ng lalaking minsan niyang minahal. At kung aaminin man niya, marahil ay hindi niya nalimutan. Alam niyang suntok sa buwan ng pagkakaroon ng relasyon muli sa lalaki, ngunit wala na siyang pakailam doon. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang labi. Oo, pumapayag ako. Lumipas ang ilang taon, ikinasal sina Gerald at Kat. Lumipat ang dalawa sa Australia, malayo sa lahat, at sa isyu na kahit matagal na, nakakaapekto pa rin sa kanila. Biniyayaan ng dalawa ng 3 anak na siyang naging bundle of joy ng mag-asawa. Ang huli nilang balita ay pareho nang nagbabagong buhay si Diksha at si Edward. Nag-annulled na rin ang dalawa. Hindi na nila inabala pang kamustahin ng dalawa.
Masaya na sila sa buhay na mayroon sila ngayon. Malayo sa panghuhusga ng mga tao at malayo sa mga taong hindi alam ang pinagkaiba ng tama sa mali. Tandaan mo, Kat, ipaglalaban kita kahit magbago-bago ka pa ng itsura. Hindi ka man makilala ng mata ko, makikilala ka naman ng puso ko. Salamat, Gerald. Salamat sa lihim na pag-ibig. Salamat sa wagas na pagmamahal. Walang pagkurap na sagot ni Kat.